Yun mga par, dito sa tindahan tayo ni Ma'am. Ma'am, ano pangalan tindahan nyo? Noemi po. Uy, baka, sa mga ano, sa mga stopover dyan, dito kayo na Ma'am na ano. Masarap ang lugaw nila. Yung kaya yung ano, lugaw Batangas. Paris, Guto, Batangas. Ma'am, wala ka nang isa shout out. Okay. Ma'am, shout out siya. Makikita ito mamaya. Shout out po sa Barcadas Food Hub. Oh, Barkada, shout out po. Yan si Ma'am, ganda ni Ma'am oh. Thank you po. Isa mo, sir. Punta po kayo dito. O yan. Sa Balitis po. Sa Baliti to, Baliti. Gloria. Oh, Gloria. So, mga par, alam na ninyo kung saan kayo mag-stop over. Yo, what's up mga par? So, isang magandang umaga sa inyo lahat. So, magsa-shoutout muna tayo bago ang lahat. Shoutout sa mga kaibigan natin dyan sa walang sawa nag-play ng mga video natin. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng mga video natin, so, paki-subscribe na lang po ako. So, kung ano yung ginagawa sa lahat ng mga vlogger, yun ang gagawin nyo sa akin. At nga pala, shoutout nga pala dun sa kaibigan natin, bagong kaibigan na nagpunta kami ng Kalapan. So, shoutout sa inyo ma'am. So, nung nagpunta kami ng Kalapan, so napadaan kami doon sa isang food house. So shout out nga pala sa Barcadas Food House ng Baliti, Gloria. So nagpunta kami doon. Shout out kay na Ma'am Eileen, Noemi, Larry at Elvis. So ma'am, shout out po sa inyo. So mabuhay po kayo. Maraming salamat sa mga sa pag-accommodate niyo sa amin sa ng magahan. So maraming salamat. So yun mga par, so ngayong maga, so meron tayong i-set up tayo. Kasi ito na yung ano, bali negosyo ito mga par, negosyo. So meron tayo ngayong ano, nagbumili sa isang unit. So ikakabit natin. So ano ba yung mga kailangan natin? So meron tayong ano, motherboard. So ito, motherboard. So ikabit natin. So meron tayong memory na 4 GB. So siyempre ang gagamitin natin ay ano, SSD na para mabilis. So bali mga par, ito ay nasa 700 watts. Kasi malaki ang kanyang gagawin na ano, mga report na. So nilakihan natin para matibay na matibay. So yun mga par, ito nga pala ay ano, kahapon lang dumating. So ngayon natin i-set up natin mga par. So meron tayong nabanggit ko kanina, meron tayong SSD na 256. So napakabilis to mga par, napakabilis na ito. So talagang kahit mag-brownout man ito kayang tibain. So ibig sabihin makuha tong SSD natin na 256. Malaki na to. So meron tayong memory. So yan, ang memory natin so nasa 4 GB mga par. So, siyempre meron tayong ano, meron tayong screw at meron tayong mga screw yan. So yan. Then hindi naman ito yung ating motherboard na kurente. So ito na. So meron tayong motherboard. Siyempre meron tayong back panel na gagawin natin. And siyempre meron tayong casing. So yun ang lagay. Tsaka ito na yung ano, SSD cable natin ang ilalagay ito. Mas matibay ito, original mga par. So ngayon simulan na natin ang pagkakabit. So mga par, unahin natin itong ano, paglalagay ng memory. So ganito lang paglalagay ng memory. So kailangan makikita niyo yung gatla dito. So yung pagitan doon saka dito dapat pantay. So igaganyan lang natin. Yan. Memory niya. Tapos magkabilang dulo ilalak. So yun. So yan. Then yun mga par, ito naman casing natin. Meron itong dalawang pan na umiilaw to. Saka casing tamang-tama ang laki. So yung ito yung back panel dito natin ilalagay mga par. So ngayon buksan na natin to, lalagay natin. So tingnan niyo kung paano to. So ito yung pala pag-aassemble ng isang unit desktop. So yan. Napakabilis sa lahat ng mga ano, lahat ng gusto diyan na magkabil. So PM lang kayo, marami pa tayong stock dito. So hanggang ano lang to, G41 lang. So ito mabilis to. Lalo sa mga paggagamit sa mga school work, mga student na kailangan ng mga PC. So ito marami tayong stock na to. PM lang po kayo. So ngayon i-assemble na natin. So tingnan natin, let's go. So yan, tanggalin natin muna yung takip. So bali mga par, kitang-kita ang laman loob ito. So yan. So tabi natin muna to. Ito panel. So siyempre ilagay natin muna yung back panel sa likod mga par. So, dito natin lalagay yan, back panel. So yan mga par, ganito yan, paglagay ng back panel. So make sure na tamang-tama lang siya. Yan.
ito na. Ito na yung paglagay ng back panel. Yan, mga par. Ganyan lang yan. Simple. So, una ilalagay natin itong kabitan ng motherboard. So, ito yan o. So, ilalagay natin doon sa apat. Sa kabila. Tapos, ito muna unahin natin. Lagay natin dyan. Siyempre, ito mauuna. Ayan. So, yan. Ganun lang. So, dapat yan mga par mahigpit para hindi siya umibo. Ito yung transparent casing. So, dapat sukat na sukat. So, yan mga par. Ganyan lang yan. Ayan. So, dapat alam niyo, sukat na sukat yung paglalagay niyo nito. Ayan. Ito yung pag-assemble. Iba naman yung pag-disassemble mga par. Siyempre mga par, pag ilagay yung screw doon, so kailangan higpitan. Higpitan yan para hindi kumalag. Bumaba. Yan mga par, mahigpit na. Ito hindi pa mahigpit. Kailangan mahigpit yan. So nga pala mga par, kung sino gusto na kumuha sa akin ng isang unit. So, meron naman tayong available diyan. PM lang ito. Lalo na yung mga student ngayon na college, high school na gusto mag-avail ng isang unit na desktop. So, mga par, available ito. So, ito lang yung yung sa mura lang to, napaka value meal nito. Isang set na to. So, yun, sunod natin mga par, itong back panel. So, kailangan nakatapat sa doon. Yun. Then, sunod natin to. So, lalagay natin doon. So, dapat tamang-tama lang sa doon sa butas. So, yun o. Dapat tamang-tama lang sa doon. Yung mga paro. Dapat tamang-tama lang sa doon. Yan. Pagkatapos yan, tuturunahan na natin. So, ito na. Tuturunahan na natin. Para sure ball. Kucing. Sa nga pala mga par ha, yung mga student dyan na nangangailangan ng desktop, PM lang kayo sa akin. Available na available. So, ayun, mas madilim ha. Dilim. Sa pagkakabit ng motherboard dito sa casing. So ngayon, isusunod natin ngayon yung cable. So ito na, cable ng power supply, cable ng pan ng ng pan light. So cable ng start button. So yun, ito na. Ipapasok na natin. So ito, ganito lang pagkakabit ng cable. So unahin natin yung sa power button niya. So ikot-ikot lang yan. So, meron tayong bisita, yun o. So, bisita yung mga par, may bisita. Sino naman bisita natin? So, yan, kakabitan natin to. So, ganito lang pagkakabit niyan. So, kailangan dikit na dikit yung mga par. So, pag wala to, hindi siya mag-start. So, yan. Dikit. So yan pa, sa power supply niya, ito na. So ikakabit na natin ito na. So yan. So ito yung mga bago kasi. Mga bagong. So ganito yung pagkakabit. So sunod natin mga par. Kakabit natin yung sa USB.
sa power button, switch button. Tsaka sunod natin itong sa ilaw. So yun, sakto lang. So ito yung sa ilaw niya, para mga ilaw. So yan, kakabitan natin. Bali ito yung pan ng ilaw. Ito yung pan. So pag nag-power to, iikot siya, may kulay puti. So bali yan. So bali dalawang pan ito Isa dito sa ilalim, tapos sa babaw. So ito na mga par. Yan, kabit na. So sunod naman mga par, ito ikakabit naman natin itong SSD nya. Ito. So hahanapan natin dito na kung saan sa compatible na ikakabit. So ang nakalagay sa baba, mayroong lagayan dito sa baba. So yun siya, lagayan. So super abot naman. So yan, kabitan natin. So napakaliit ang SSD nya mga par, napakaliit. So pwede rin siya nakaganyan, pwede rin siya nakaganyan. So pwede rin sa taas. So mas maganda sa baba. So hanapan na lang natin ng kung saan nakalagay. Kasi sa baba may lagayan. So mas maganda siguro kung dito na lang sa baba. Baba na natin lagay. Sa mga par. So meron naman siyang ganyan dito. So yun mga par, dito natin lalagay. So dito siya. Bali par, mga par, itong gagamitin natin. So kuha tayo ng maliit yung tornilyo. Yung kaya lang sa kanya. So pwede sa baba pwede nakaganito siya So yun mga par, nakabitan natin ang nakabitan natin ang SSD. So ngayon susunod natin, kakabit natin ngayon itong power switch button. Ito na, power switch button. Sunod ng power switch button, itong USB, tapos itong light. So yun mga par, so let's go. So lalagyan natin ang tie wire, itong mga cable para hindi siya nagugulo, magsasabog. Kasi ito pagka gulo-gulo to, baka mag-short pa. So ngayon lalagyan natin ang tie wire. So dapat naka-tie wire siya para hindi siya naka-disseminate. So yan, para malinis na malinis. So wala nakikita So lalagyan natin. So yun mga par, so nalagyan natin ang tie wire. So napakalinis na ng loob nito. Yan. Hindi na siya walang gulo. So yun. So ngayon natin? Patuloy na. Tapos natin na ilagay ang cable, power cable. So mula sa power supply, power cable na ilagay natin sa switch. Yan yung niya, 11 pin. So then ilagay na rin natin yung HDD lead. Nakabit na rin natin yung power switch, HDD lead, power on. Tsaka itong reset button na ilagay natin. So nailagay na rin natin ng nalagay na rin natin mga par, nailagay na rin natin itong audio. So bali natapos na yung natin, yung pag-cable nito. So yan, tapos na yung cabling niya. So nandiyan na rin yung audio, nandiyan na yung HDD lead, power lead, 5 button, cable lang, SD, 256 SSD, cable ng fan light, cable ng power supply, saka yung 11 pin. So yun ngayon mga par, ang gagawin natin ngayon, ititest natin ngayon ito kung gumana na. So yung ating pinagagawa kanila. Mula nung sa pag-set up natin hanggang sa matapos, ngayon naman mga par, gagawin natin ngayon. So kung gumana yung ating ginawa, kung magiging successful. So yun mga par, subukan natin, power natin. So let's go. So yan mga par, nag-power na siya. So umilaw na rin yung kanyang light. So yan, umilaw na din. So yun, nag-boot na rin siya. Nag-boot na rin yung kanyang BIOS. So ngayon puntahan natin ang BIOS. So madidetect naman yung kanyang SSD. So yun, puntahan natin. So check natin. So yun mga par, nakikita niyo yan. Na-detect na yung kanyang SSD na SATA na 256.
So yan, nakita nyo. So yun mga par. So success. So success ang ating ano. Mula dito, sa paglalagay natin dito. So yan, kita-kita na natin tamang-tama. Yan, saka ito. So yun, ngayon mga par. So pwede na itong gamitin. So ngayon ang susunod natin, paano natin i-set up yung Windows 11 or Windows 10. So yun ang gagawin natin ng kanyang operating system. So